So, yung Australia versus Germany, again, another tight match. No, another tight match. And again, Dennis Ruder is making history following Dirk Nowitzki. Siya lang yung second German player na umiscore ng mahigit 30 o 30 plus sa isang FIBA tournament game o lalo na dito sa FIBA World Cup. So isipin mo, naghahalimaw to si Dennis Ruder. Hindi lang to scoring, no, yung assist pa. So alam na natin itong Germany, matagal na rin contender ito. Kahit na may NBA player sila, nakagaya ni Dennis Ruder, meron pa rin silang sistemang sinusunod. Alam ni Ruder na hindi niya kahit na gano'n, ayun, yun na example ko. Dennis Ruder, matagal na naglalaro sa FIBA, matagal na naglalaro sa NBA. He knows. Dahil naging kakampi niya yung yung nagpauso nung yung high ball screen and then kick out. Alam niya mangyayari doon. Kaya hindi siya komportable sa ganung sistema. Kasi Germany is also a basketball team with a lot of intelligence. Mas naniniwala sila sa pace. The same thing with Australia. Kaya naging dikit yun because Australia allows Patty Mills to shoot the lights out. Maganda yung nilaro ni Patty Mills. Nagkatalo lang kasi hindi akala nga ni Giddey may foul. Alam naman natin si Giddey isa sa pinakamagaling ng Boomers, di ba? So maganda itong FIBA World Cup is maganda kasi unpredictable. Hindi mo alam kung sino yung any game pwedeng may ma-upset. Kagaya na itong Australia tsaka Germany, expected ng marami dahil bronze medalist ito sa Tokyo Olympics. Mananalo to, pero tinalo ng Germany. So, any team pwedeng swertehin at manalo. So, kaya napaka-unpredictable nito. Kaya ang sarap panoorin. Mas masarap nga panoorin yung highlights kasi mahihimay mo yung specific play kung paano sila mag-execute both on offense and defense. Dinidelay yung bola. Kung pwede silang makakuha ng steal, they do it. Kaya kung hindi ka maingat sa inbound, aagawan ka nila. Turnover parate yun pag hindi mo iningatan yung bola. So, yun lang po.